Finest China, hindi daw totoong namigay ng 1,000,000 sa kanyang mga tinutulungan. Yung panay giveaways niya, 1 million, 10 million. Totoo ba talaga na nagbibigay siya sa mga tao sa paligid niya? 1M ka na moms, challenge naman po kahit 1M lang po. Nilang ang 1 million. But yes, I'm willing to help you. I will give this money. Sinasabi niya na parang wala pang update sa kanya si Finest China, hindi pa siya ni-reach out, parang walang paramdam. Accept po ni Miss Finest China yung challenge ko po na for 100k. Sabi naman po ng iba, hindi raw po accept yung Taragaw. Hindi siya sumagot kahit isa. Opo, kahit scene po, kahit chat po, sobrang dami ko na pong chat talaga. At ito ang summary kung bakit nag-aaway-away si Finest China, si Yan Gaza at si Tito Mars. Sa La Union daw sila Finest China. 20 packs. Hinihingi ng free food. Kaya nga siya X-Deal. Palitan tayo. You will advertise my product. In exchange, I will provide you food. X-Deal po is X-Deal. Kaya nga po X-Deal, di ba? Kung ayaw nyo makipag-connect, edi wag. If you're being advertised by an influencer who has a high follower to engagement ratio, 7,000 for a bill? That's nothing. Walang masama kung nagpapanggap ka na mayaman. Paulit-ulit nyo kasing sinasabi na mayaman ako, hindi ako mayaman. Ba't yun yung mga alas ko? Hindi nyo ba alam na tig 2 million isa neto? Itigil mo na yung pagbibigay mo ng false hope. Daig mo pa yung nag-exploit ng tao. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. Today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa isang influencer na nagpapanggap daw na mayaman. Bibila akong bagong truck kasi hindi na magkasya yung isang aso ko dun sa isang truck. Totoo kayang nagpag-giveaway ang influencer na ito ng 1,000,000? Or tama ang sinabi ng isang source na scripted lang ito? Tama ba na ang isang influencer ang unang mag-offer ng X-Deals? Or dapat ang brand ang mag-o-offer nun? O baka pinapakita lang nito na masyadong pakialamero ang ibang tao sa buhay ng iba? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. John Paul Noke, or also known as Finest China, is a social media influencer who currently has 2 million followers on Facebook, 2.6 million followers sa TikTok, 510 subscribers sa YouTube, at 309,000 followers naman sa kanyang Instagram. Nakilala si Finest China noon dahil sa kanyang mga comedy skits and lifestyle content na relatable lalong-lalo na sa mga Pinoy. Can I take one order of palabok? Palabok? Yes ma'am, one order of palabok, yeah. Until recently ay umuwi siya sa Pilipinas. Dito na nagsimula ang kanyang contents about showing off his money and wealth. 7, 8, 9, 10. 10,000. Wherein gumagawa siya ng challenge and tumutulong siya sa mga followers niya. Finest China, 1M ka na moms, challenge naman po kahit 1M lang po. Nabigla rin ako sa 1M mo, pero sige, go. Now, let's go back to the issue. Last February 22, nag-post ng blind item si Zian patungkol sa isang medyo sikat na social media personality. Hirit pa ni Zian sa comment section, Mas scammer pa pala sa akin, my God! Ayaw na ayaw ko yung nasasapawan ako sa scaman eh. Dapat ako lang ang pinaka-scammer dito. Confirmed na confirmed, 99.9%. At the same day, nirepost din niya ang reaction video ni Tito Mars. Ma, 900k! 900,000 900k yung pamasahe! Charge ko na ah! Isang content creator na gumawa ng video kay Finest China. Sabi ni Zian, Sana all nakakauwi ng Pilipinas tapos first class. sa video makikita na nagbubuk ng flight si Finest China pauwi ng Pilipinas. So mag-united tayo first class? Na ito po yung total natin. Nanilinaw pa ni Tito Mars, gamit yung United Air. Parang hindi naman, parang nakapal siya, di ba? at 7:43 PM, nagpost naman si Zian ng video about sa pag-window shopping ni Finest China ng mamahaling sasakyan. Sabi ni Zian, From billionaire to YouTuber real quick. dito sinabi ni Finest China na nakapili siya ng sasakyan from 25 to 30 million budget. Mga 25 to 30 million ang kaya natin gastusin for this dream car. However, merong tina ni-reveal si Zian about dito. Sabi niya, May isang Pinoy na lumapit sa akin and said nakilala daw niya yung manager ng car dealership. Wala daw siyang binili. Nagbibidyo-bidyo lang daw sa loob. hirit pa
niya, Binarya yung 25 to 30 million pesos sabay promote ng YouTube sa dulo? at 9:36 PM, shinare niya naman ang video ni Tito Mars about umano sa mga natulungan ni Finest China. The caption, halaka. At isa na nga rito si Dondi na pinangakuan daw ni Finest China. So basically, nang hingi daw to si Dondi ng tulong kay Finest China. At nagsabi sa kanya ng, tara, go. Inaccept po ni Miss Finest China yung challenge ko po na for 100k. Sabi naman po ng iba, hindi raw po accept yung tara, go. Pero nung mini-message niya na ay hindi na daw siya nire-replyan. Hindi siya sumagot kahit isa. Opo, kahit scene po, kahit chat, sobrang dami ko na pong chat talaga. Pero nakausap naman ni Dondi ang manager niya. At ang sabi daw nito sa kanya, Mahiya naman daw po ako sa ginagawa ko, nangihingi lang daw ako. Kompleto naman daw po yung paa ko. bukod dito, ayon pa kay Dondi, ay palagi daw siyang nami-misinterpret ng maraming tao. Nami-misinterpret ako ng tao. Bago niyo po ako judge, sana tignan niyo po muna yung page ko. Kinabukasan, February 23, nag-status din si Sian. Sabi niya rito, Walang masama kung nagpapanggap ka na mayaman. Kanya-kanyang pautot lang yan for the sake of clout and social media branding. bukod dito at 1:44 AM, nag-reveal naman siya ng mga screenshots. Dito makikita ang ex-deal daw ni Finest China sa isang restaurant. I'll show the screenshots here. Pwede nyo tong i-post para basahin mga chismosa kayo. Nung una, akala daw ng mga crew ay 14 packs lang. Pero 20 daw sila nung dumating. Dagdag pa rito, nagbigay ng say si Senyora na shinare din ni Tito Mars. Sabi dito, Good morning sa lahat! Maliban sa mga gusto magpakain ng 20 packs na libre, kapalit shout out. sa kaparehong araw, nag-post ng bagong video si Tito Mars. Dito, hinalungkat niya yung recent na 20 packs issue ni Finest China. Sabi niya, Nasa La Union daw sila Finest China. 20 packs, hinihingi ng free food. Alam nyo kapalit, shout out. sa latter part ng video, sinabihan niya si Finest China na sana daw nagre-reflect ito. Sana man lang, in person, nagre-reflect. Hindi yung sa social media, sobrang yaman mo. Tapos sa personal, I mean yung pagkain, pinapalibre mo 20 katao. Like, wala talagang sense. Dagdag pa niya, Lalabas at lalabas talaga yung panahon na talagang mabubunyag yan. So, ayun lang sis. bukod dito, shinare din ni Tito Mars sa kanyang Facebook account ang isang artist na hindi rin nireplyan ni Finest China. Now, sa side naman ni Finest China, last February 23, ay nag-status siya sa Facebook saying that God will take control. Maliban dito, shinare din ni Finest China ang nilabas na statement ng Bye Bye Seafood Grill La Union, yung kinainan nilang restaurant. Sabi niya dito, Please watch your accusations about me. Kumuha muna kayo ng resibo bago ako husgahan. super haba nito, so allow me to give you the summary na lang para hindi ka na mahirapan sa sa pagiging curious mo. First, ayon sa Bye Bye Seafood and Grill La Union, in-approach daw sila ni Finest China by messaging sa kanilang page. At tinanong sila kung okay lang ba daw makipag-ex-deal for a free food. That day daw ay hindi sumipot si Finest China and nag-message daw siya kinabukasan if okay lang na matuloy. Kahit hindi pa sila nagko-confirm, ay dumating daw agad sa resto sila Finest China. And of course, kinagulat ng mga crew kasi hindi pa naman daw sila nagko-confirm. So ang total na dumating, 20 packs na pakakainin sana for free. However, hindi daw pumayag ang management. Instead, nag-offer sila na pwede, pero 5 packs lang ang ililibre ng food. Which is, hindi daw nagustuhan ni Finest China. Kaya hindi natuloy ang collab at lumipat na lang daw sila ng ibang resto. Moreover, nilinaw din daw ng Bye Bye Seafood and Grill La Union na yung mga naglilik na convo at CCTV footage ay walang consent na grinab sa personal account ng owner at staffs. They also clarified na wala daw silang naging convo with Zian at wala silang idea kung sino daw ang nakachat nito. At tumawag din daw sa kanila ang manager ni Finest China to clear the issues na nagsisirculate. In line with this, nag-post din ang mismong owner ng Bye Bye Seafood and Grill La Union na si Micaela Ragojo Villoria. Sa post niya, okay lang naman daw na maging scripted. Wag lang naman daw yung masyadong exaggerated. O dito, sinabi niya na dapat maging patas din daw tayo at mas sumuporta pa sa mga maliliit na negosyo. Sa dulo, sabi pa niya na wala namang masama sa pagpapakatotoo.
Now, last Saturday, February 24, tapos naman si Finest China saying na nire-respect niya lahat ng criticism na natatanggap niya. Sabi pa niya, Tama na po ang hate. I understand my part and their part. Hate man nila ko or hindi, opinion nila yon and let's respect it. Maliban dito, nag-post din siya ng video wherein sinagot niya ang tanong ng isang commenter. Sabi niya, Ang pambansang mayaman wala ng pera, nakakatawa ka. dito nagpaliwanag si Finest China about sa trabaho niya bilang influencer. Kahit sino ka pang mayaman, kung mag-i-endorse ka ng kahit anong bagay, kailangan mo mag-invest doon. Ano ako? Trabaho ko po to. Sabi rin niya na ang problema daw kasi ay ang crab mentality ng mga Pilipino. Kasi mga crab mentality ng Pilipino, porke mayaman, may pera ganito. Gusto ko pa rin makamura eh. Bukod dito, niraise niya ang naging issue niya patungkol sa X-Deal. Sabi ni Finest China, Ang X-Deal po is X-Deal, kaya nga po X-Deal, di ba? Kung ayaw nyo makipag-connect, edi wag. nagbigay din siya ng message sa owner ng Bye-Bye at ang sabi niya, As a owner, as a CEO, dapat hindi po kayo nagre-release ng mga ganung bagay. Napaka-unprofessional po ng ginawa nyo na share nyo po yung messages natin. Dahil dito, marami namang mga mga netizens na nag-share ng kanilang sentiments. Gaya na lamang ni, Okay lang naman humingi ng discount, pero yung X-Deal, wag naman. Be fair sa lahat. It only shows what kind of mentality you have. Wake up, people. Stop being gullible. at meron din namang nag-side kay Finest China. Tulad ni, That's why I love you, Finest China. You're so down to earth and you're kind. Keep doing what you're doing. We got your back. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, influence flows naturally from authenticity. Marami nagsasabi na scripted daw ang contents ni Finest China. That may be true. And honestly, my contents are scripted. Like, scripted in a way that it was written in advance. Pero hindi scripted that you're trying to act as if it is authentic. Now, tulad sinabi ko, my contents are scripted. But it's only to make sure that I won't waste your time and provide you with an organized and better story. However, I can't take it away from you kung nakukulangan kayo sa authenticity ni Finest China. That's why I do believe that when you stay true to yourself, you naturally attract others na nagre-resonate sa message mo. After all, authenticity is not about being liked by everyone. It's about being true to who you really are, even if it means risking disapproval and not being liked. Remember that the right audience will appreciate yung tunay na ikaw and your honesty of being who you are. Number 2, if you have the means to give more, then share more. Finest China has influence, and that's something that you cannot just brush off dahil lang sa hindi nyo siya gusto. That influence may be bad or good. It's still influence, and influence still attracts people. However, not every business or a brand should take an X-Deal. Personally, kung totoo man ang issue na ito o hindi, I hope as an influencer, you would know if you're earning more or less than the business offering you an X-Deal. Kasi imagine, may mga pinapasahod din yan. So kung ako man yung nasa part, unless they would insist me of not paying, I would still pay. Remember that generosity is not all about what you can spare, but about the impact you can make. After all, kung nagsusupport ka ng mga local businesses, you're not just making a purchase, you're making a statement of respect for the people and stories behind those businesses. Number 3, obsessing over the life of others is often a way of avoiding our own insecurities. Aminin mo man o hindi, if you give too much time sa buhay ng iba, there's something in your life that you can't confront to. Insecurities are scary, but you know what? Walang peace of mind sa ganyang buhay. Remember that the world has enough critics. What it needs are more individuals who mind their own business and lead by example. Real talk. Calling out people who misinform, mislead, and lie just to gain popularity is 100% good to me. Tama naman yun. We're just simply looking at each other's back. Nakakalungkot din naman kasi na maraming tao na naluloko at napapaasa. Fame built on lies is a house of cards waiting to fall. Let's challenge deceit and call out those who sacrifice integrity for fleeting attention. But remember, don't be quick to judge based on surface appearances at kung anong pinapakita sa'yo. Hindi lahat madalas ay totoo. Be cautious in who you watch. And remember that there's always more to the story than meets the eye. Bawat kilos mo pag-uusapan ka nila, mga may masabi lang kahit hindi ka kilala.